Hello mga ka-farming. Welcome to Antonio de Charlie Farm. For today's video guys ay mag-harvest tayo ng saging. So ayan, tuwing ulan ay hindi tayo makapag-vlog. So ngayon ay maganda yung panahon, pero kagabi ay umulan kaya ayan ang aming daanan, medyo maputik. So puntahan natin yung saging na nung isang araw nakita ko ay mga ano na, mga matataba na at mga nabibiak na. Dalawa yung i-harvest natin na saging guys. Unahin natin yung dito sa kabila. Ay, ito yung ano namin guys, oh. Ito yung sitaw na nasayang, nasira ng baha. So hindi yan nakapagbunga. Totally nasayang. Ayan. Ito guys, oh, patuyo na nga yung dahon. Alatag pa. Dito tayo sa kabila para kita. Madulas guys ito, oh. Putik ang daan kasi umulan na naman kagabi. Hindi na napagod ang ulan. Talagang aanuhin niya yung ano ng Pag-asa na hanggang March ang La Nina. Ay, kinain na nga pala, oh. Nung isang araw nakita ko na yung sabi ko matataba. Mga nabiak na. Ayan, oh. Kinain na ng ibon. Ayan, putulin muna kasi mataas. Kailangan na rin ayusin yung mga saging namin guys, oh. Mga siksikan na. Sige na pa. Ay. Ayun. Ito kasi guys yung gapangan ng ano, oh, ng grapes. Malapit nang maano yan, malapit nang magdilaw guys. Ayan, biak-biak na, oh. Mataba na. Ganyan pag super taba ang saging, oh. Ito pa. Ayan. Diyan mo muna. Ayan guys, hindi yan pang benta, pang ano lang, pang consume. Pero yung isang ano doon, yung isang i-harvest, pwedeng ibenta yun. Kasi yun yung saging na medyo matabang. Hindi masyadong pinapansin ng mga bata. Parang saba. Parang saba pag niluto, parang saba. Pero ito yung ano yan pa? Yung pag medyo, pag hindi latundan, pag hindi pa hinog na hinog ay medyo may pakla. Yan yung pinapakain sa bata guys. Pag yung ano, hindi maganda yung poops. Ito yung mga saging. Ano kasi guys, madulas. Ayan, ito yung mga saging. Oh, kailangan ng ihiwa-hiwalay. Hindi maayos. May bunga din pala doon. Oh, pero hindi pa siya pahinog. Kailangan ayusin. So ayan, gusto ko nga ilipat yung mga saba na yun. Oh, may lipat na ng space. Lagi kasing ulan, kaya hindi talaga matrabaho. Ayan. Yung paranda, ito nakaliang po. Sain? Sain banda? Ayun guys, ilalagay muna yun ni Papa doon sa ano. Sa likod muna pa! Tayo na ano dyan kang manok. Pag dyan kasi sa kusina ilalagay, tinutuka naman ng mga manok. So, dito mo naman tayo. Ay, may kukunin din daw na puso. Pero, unahin natin. Ay, asan na yun? Ayan, bumagsak na. Bumigay na, guys. Hindi niya nakinaya. Pero, kunti lang to guys. Kunti lang yung bunga. Pero, ayan. Mga payat na kasi yung puno dito dahil mga luma na yan eh. Mga tumubo na lang. So, kailangan na talaga siyang linisin. Kailangan ng alisan, bawasan siya at mailipat yung iba. Ay, sumabit pang hair clip. Ayan, naputol na guys, oh. Aray, ano ba yan? Oh.
So, ipapakuha na natin. Iyan pwedeng ibenta yan guys. Kasi ang lasa nito parang saba. Kahit pag niluto mo or kahit hinog, lasa siyang saba. So, ito yung binibenta ko. Yung mga masasarap na saging guys, bihira ako magbenta kasi yung mga bata, mga pamangkin ko, hindi nila gusto nila yung saging na matamis. Kaya talagang hinihintay na mahinog sa puno. Ito hindi pa hinog pero malapit na. Ayan, mapapansin nyo. Pag ganyan na ang dahon ng saging guys, for harvest na yan, bibilang ka na lang ng 3 days. Dilaw na yung mga yan. And natural na mahihinog. Hindi kami nagagamit ng, ano ba tawag no, ng pampahinog? Yung kalburo. Hindi kami nagkakalburo. Kusa lang yung nahihinog ang mga saging. Ayan na guys, may dala si Papang pangsungkit ng puso. Kasi hindi pa natanggalan yung dun. Ayan pa oh. Doon ka muna mag-una. Saging na muna. Ayan, pakuha na natin guys. Saging for today. Dapat yan pa pag may mga saha, ilipat na sa gilid kang bakod. Para makabuelo. Kasi ito guys, balad, ililipat ko yan doon oh. Ililipat natin yung balad. Doon na tayo magtanim ng patola. Kaya, pero naman, okay naman. Ayan guys, kunti lang pero at least yan yung mga tanim na walang puhunan, kusa na lang mga tumubo, kusang dumami. Pero kailangan talaga ilipat yung iba kasi pumapangit na rin. Yung mga kusang tumubo na lang, pangit na din. Kailangan i-transplant siya para mas gumanda yung mga puno niya, mas mataba, mas malaki. Syempre, malaki din yung mga bunga. Pag ganyan konti na lang, pumapangit din, siksikan. Inibaga pa may pantaldok ka pa oh, saro oh. Yan, pang poste guys sa balad. Tapos tingnan yung mga malunggay ko guys oh. Nasira ng bagyo, tapos yung nagbaha nga ng 2 weeks, ayan, mahina ang malunggay sa tubig. Mahina yan sa tubig. Ayan oh. Kailangan mag-ayos ng putulin yung mga malunggay para magdahon ng bago. Ayan oh, nagre-recover na siya oh. Tagal namin hindi nakapaggulay dahil ayan nga ang nangyari oh. Epekto ng bagyo at baha. So dito tayo. Kukuha tayo ng puso.